So, 2 Martes mula ngayon, 10 a.m. muli po. Salamat. Sorry? October 23 po, Martes, 10 a.m. Oh, is it a Wednesday? Sorry. Double check ko lang. Sandali po. Oh, wala naman akong sinabing araw nung announcement. Sandali, ha? Walang audio. 23. Oh nga, no, Wednesday. Sorry. Usually, nag-Tuesday tayo eh. Okay. So, ire-resume po ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality ang pagdinig namin kay Apollo Kibuloy sa Miyerkules 23 nitong Oktubre, higit kalahating taon mula nung kami nag-suspend sa oras ng alas 10 ng umaga. Yes. May ilan po sa mga victim survivors na nakapagtestigo na haharap at may mga bago pa kaming mga victim survivors na hahabulin din ang kahit kapirasong hustisya dun man lang sa paraan ng pag-confront sa dati nilang leader. Ilan po yung mga bago Hindi ko pa masabi yung exact number pero over the past 7 months na nag-suspend kami, may mga nag-reach out din sa opisina ko at sa aming komite dahil nasubaybayan din nila yung mga naunang mga pagdinig at nasubaybayan nila yung pagtestigo ng mga kapwa nilang victim survivors. And then, any comment nga sa plea deal ni Marisa Duenas? Kung gusto, pwede kong basahin. No? Kung gusto nyo, pwede kong basahin yung naging statement ko tungkol doon kay Marisa Duenas na nag-strike ng plea deal sa US government. So, sa loob at labas ng bansa, palapit na ng palapit ang araw ng pagkamit ng hustisya para sa mga biktima ng krimen ni Apollo Kibuloy. The plea deal by Marisa Duenas, a reported long-trusted administrator of the Kingdom of Jesus Christ with U.S. authorities, is a significant step towards securing accountability for Kibuloy's disturbingly long list of crimes here and abroad, which includes sexual abuse of minors, qualified human trafficking, child abuse, and others. As chair of the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, I also hope that Ms. Duenas, given her position in KOJC, would be open to participating in our continuing investigation on the various allegations of abuses and criminal acts by Kibuloy. Sana tulad ni Ms. Duenas ay makipagtulungan na sa ating otoridad ang iba pang kapwa-akusado ni Kibuloy. Sana ay pakinggan nila ang kanilang konsensya at isiwalat na ang buong katotohanan at ang lahat ng kanilang nalalaman. I urge the Department of Justice to extend all necessary legal assistance to any co-accused or any other person willing to cooperate towards attaining justice for the many women, child, labor, and other victims of Kibuloy's crimes throughout the years. Dapat managot si Apollo Kibuloy at ang kanyang mga kasabwat sa kanilang pang-aabuso sa kababaihan, kabataan, at iba pang vulnerableng miyembro ng lipunan. So, invited siya sa hearing on October 23 and nag-express ba ng intention na mag-participate sa hearing? Sa pagkaalam ko, hindi pa siya nag-express ng intention na mag-cooperate, pero pag-uusapan namin sa komite kung pwede nga namin siyang imbitahin given the circumstances. At susulat na po kami sa korte sa susunod na linggo. Ma'am, last kay Pastor. May mga kaso na po siya, then in-invite po siya kung papayagan po siya ng korte, appear siya rito. Are you ready po na mag-alaguwaping din siya na I'm invoking my rights again, na wala ring mapipiga? Handa po kami sa kahit anumang di pagsagot or pagsagot niya. Ang pinaka-importante ay handang-handang harapin siya ng mga victim survivors niya. Good afternoon, ma'am. So a while ago, SP Escudero said that there are no permanent plans to keep the U.S. missile system here in the Philippines amid China's aggression in the South China Sea. So are you in favor of keeping this as a deterrent, or are you more in favor of the Philippines pursuing a code of conduct with ASEAN and other regional bodies? The latter and other
complementary measures. Matagal na nating sinusulong yung Code of Conduct in the South China Sea at kung di ako nagkakamali, lahat ng mga member nations na nakapalibot sa South China Sea ay gusto. China na lang ang ayaw kasi ayaw niya ng multilateral process. Gusto niya na i-bilateral tayo, bawat isa sa atin. Siya ang pinakamalaki. Paano naman magkakaroon ng parity pag bilateral? Mas pantay talaga, mas mabunga kapag multilateral. Higit pa sa anumang weapon systems, and that's new to me from the SP. Tingin ko, para talagang ibalik natin sa captain's wheel yung diplomacy, saka yung political action ng gobyerno natin with the modernization ng armed forces bilang naka-reinforce sa political at diplomatic, mabunga na paramihin pa yung mga joint maritime patrols ng ating mga coast guards, navies, katumbas ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, pati yung mga mangingisda ng iba't ibang claimant nations dito sa buong South China Sea. Plus, yung naging batas na pinirmahan just the other day, pagpapatupad talaga ng Self-Reliant Defense Program Act para magkaroon tayo ng domestic capacity talaga, depensahan ang sarili natin bilang backup sa pinaka-importante at tingin ko pinaka-effective pa rin, political and diplomatic action bilang bahagi ng isang malaking alyansa ng maraming bansa at regional formations at dumadami pa sila na kumakampi sa atin vis-a-vis China sa ilalim ng UNCLOS at dahil sa tagumpay natin sa Hague. Thank you, ma'am. Sabi niyo po tapos na yung hearing on illegal pogo. How many Yes. more hearings? Isa na lang po. Actually, yung kahapon dapat yun yung huli eh. Kaya lang sumabog yung Al Jazeera documentary at yung Mary Ann Maslog. So isa na lang po. Para isa na. Po? So, last na talaga. Unless meron na namang dumating doon na namatay at nabuhay na magmuli. Oh. Mauna ma'am yung kay Pastor. Mauuna na muna yung pag-resume nung kay Apollo Kibuloy. Oo, kasi kailangan namin ng konti pang oras para ipin down yung mga loose threads. Gusto namin pong mabuhol ng maayos-ayos yung investigasyon namin laban sa Pogos. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.